pwede din itong maging Olympic qualifier. Yes sir, pwede po. So itong Manila Marathon, pwede natin 2 years pa naman o bago mag-open yung Olympic qualifying. Pwedeng maging standard na rin itong Manila Marathon as a qualifier to the LA Olympics. Yes sir, pwede po. Ayan po ang pagkakasabi sa akin ni Jasper, no, nagbigay po siya ng mga advantages, no. So actually hindi lang po sa Olympics, SEA Games or Asian Games sila pwede. Kapag meron din pong mga international races, yung patafa, yung mga runners po, na nakahit ng mga standard, pwede rin po nilang ipadala kahit hindi po member ng national team basta nakahit po ng target. Dahil po most of the fastest runners will be joining. On Sunday po, meron po tayong media tent. Tapos yung top finishers, pwede po tayo mag-press con agad. No? Para ma-interview po ninyo. Tapos sir, ilinawin ko lang, no, yung aims po, sila po yung nagme-measure, no? And then yung measurement po nila, tinitingnan po nila kung tama yung pag-measure. Kapag tama po ito, actually pwede na pong mag-stop doon dahil measured na yung distance nyo. But yung ginawa po namin is another step. Pina-certify po namin kay World Athletics. So, and then pero bago po kayo makapunta kay World Athletics, kailangan po munang isanction ng Patafa. Dahil si Patafa po yung nagre-recommend kay World Athletics na ma-sanction or ma-certify yung race. So, meron po siyang bayad, hindi po siya libre. Kasi kailangan bayaran yung nag-measure dahil galing po siya ng ibang bansa. No? Sagot mo yung airfare, accommodation, food, allowances, and then yung TF niya. And then meron po kaming binabayaran na yearly membership. No, so sa Patafa, sa mga ganito pong ano. So really po kaming mag-spend ng ganun dahil gusto po talaga namin ma-uplift, no, yung runners natin. And hoping po na mas lumaki pa po yung ating community dahil nakaka-inspire po at nakaka-motivate kapag meron pong races na masasabi natin na standard, yung meron tayong standard na pwede nilang salihan na hindi nila kailangan pumunta ng ibang bansa para maka-qualify for a specific race, lalo na kung gusto nilang mag-national team. Diba? Kasi to be honest po, mahal din naman po talaga mag-organize ng race, lalo na po yung marathon. And kung mapapansin niyo po, yung races po namin, lalo na po itong Manila Marathon, hindi po siya looping. So yung buong 42K po yung dinaanan natin. So ibig sabihin po, yung number of people, marshals and manpower na dineploy natin, is yun po yung haba nun. Kasi po yung ating Rojas Boulevard po pa sa Manila area. Tama po, doon po dadaan and doon babalik. Kaya lang po, kabilang linya. Kabilang road, northbound, southbound, east and west. Kahit po sa Buendia, east and west po yan. So ibig sabihin, yung deployment po ng marshals namin, doble po. So yun po yung gusto namin iparating kasi hindi po talaga namin to papabayaan, no? Yung team po namin, sabi ko nga kanina, halos wala nang tulog kasi gusto namin every detail po ay perfect. Wala naman pong perfect race, pero yun po yung objective namin, to provide a really good experience and mostly safe and secure race. Follow-up question for me. Coach Andrew, si Presidente, sinabi niya na yung upper level ng society natin walang exercise. So ang ginawa niya, pinabuksan yung track oval ng Rizal Memorial. In terms of age yan, upper level na. lahat bata. Yung pinabuksan niya yung Rizal Memorial, so lahat ng community natin pwede mag-exercise para siyempre yung healthy living na ano. And siyempre as race organizer, mas nakakadisado niyo yung gantong pag-open ng mga areas. Malaki ba yan? Ano yung magiging comment niyo sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao natin, sa mga kababayan natin, ma-experience yun, makapag-run sa track, and mapaganda rin naman yung kanila. Thank you for that question. Alam mo, maganda po yun. It's a welcome development. No? Kasi ang napansin po namin ni Coach after the pandemic, ang dami pong nahilig sa running because gusto maging healthy. That's one. Nahilig sa running kasi gusto mag-socialize, meet other people. So, marami po mga running clubs, no, na na-establish. And that helped the running industry in the country. Now, dahil binuksan po itong mga
facilities na to, nakakatulong po yun. Kasi sa training po ng running, hindi lang naman mileage meron din mga interval training doon ka sa track magti-training. So nakakatulong po yun. So sa amin, we're very happy that the government acknowledges the need and the support for that. Kaya tuwa-tuwa po kami dyan and in-endorse po namin din yan to all our runners to maximize na kasi it's for everyone naman. It's open for everyone. So natutuwa po kami. Yan, idagdag ko lang po, no? Actually, very welcome po siya dahil malaking bagay po ito para mag-grow pa po yung ating community. And I think nakita naman po yung benefits ng running sa health. So siguro isa yun sa nakita ni President natin na opportunity para ma-continue yung healthy lifestyle. And magandang bagay dito kasi na mas makakapag-prepare yung mga runners natin dahil pwede na silang mag-interval training sa oval. And at the same time, meron pa rin naman pong time yung ating national team kasi yung umaga po ay naka-dedicate sa kanila. And maganda din po ito kasi naka-align din po ito sa mga private entity dahil yung mga ibang lugar po mayroon po silang Sunday car free like yung sa Ayala, sa UP, regular naman po yan every Sunday. Pero meron po mong nadadagdagan ng mga lugar na dinededicate sa run, not only running for mga cyclists din, nagsishare yung ng location. So hoping po na mas lumawak pa to, mas dumami pa para mas marami pa po tayong ma-encourage. Kasi kung matatandaan niyo po, before yung 2010, ang mga participation po natin is medyo, yung age po nila is medyo mas mataas. So ngayon po, ang kagandahan na encourage po natin yung mga kabataan na mag-participate. So nagiging cool na po yung running ngayong panahon na ito. So hoping po kung ano pa po yung pwede namin ma-contribute sa community. So nakikipag-partner po kami sa mga run clubs. And nakaka-surprise po kasi kapag may race tayo ngayon, merong mga lugar or location doon sa activity area na ino-occupy ng mga runners, nagwa-warm up sila. So dati po kasi hindi yan, walang ganyan eh. So ibig sabihin na educated na po yung mga runners natin through run clubs kasi complete na eh, marunong na silang mag-warm up and then of course nagpe-prepare po talaga sila para makapag-prepare doon sa race na sasalihan nila. Isa po kasing hindrance doon sa pag hindi nila pagtuloy ng pagsali ng mga races or pagtakbo yung experience. Kasi po yung first run mo, kapag wala po kayong ensayo, hindi po siya present. So masakit po siya, muscle pain, etc. Then yung psychological effect niya sa'yo, parang ayaw mo na siyang ulitin. Pero kung proper po yung preparation nyo, when you cross the finish line, automatic po sasabihin niyo po, ay gusto ko na ulit sumali. So yun po yung benefit ng mga run clubs at saka yung lugar po mas nakaka-encourage po na mayroong specific na time at location para sa mga runners natin. So hoping po na mag-grow pa po siya. Thank you. Good morning, Coach.